mensahe ng awitin. Amen. Yung ikaw, kabanal-banalang Diyos, tsaka yung walang hanggang kitang pupurihin. Salamat din sa praise and worship team sa patuloy na ating pagpapatuloy ng ating gawain. Purihin ng Panginoon. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Pastor para sa ating mensahe ngayong umaga. Pastor Alvin. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning, Pa. Okay. Salamat po. Sige po. At pakibukas po yung ating teksto sa Genesis, sa Lumang Tipan. Genesis 1, talatang 1 hanggang 23. Sa aklat ng Genesis, sa Lumang Tipan, ito pong sinabi ng salita ng Diyos. Maaari po ninyong sundan kung inyo na pong nakita. Sa wikang Tagalog, ganito pong sinasabi. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Verse 4, nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sa verse 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sa verse 9 po, sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang, nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Verse 14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabuklod ang araw gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Verse 16, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay ng liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi, at mabukod sa dilim o sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos at nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-4 na araw. Sa verse 20 na po tayo, sinabi ng Diyos,
magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami kayo o magparami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalamang araw. Hanggang dito lamang po tayo. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Diyos, sa iyong biyaya at abag. Karapat-dapat kang sambahin sapagkat ikaw ay Diyos na walang hanggan, walang katulad. Diyos na mayaman sa pagmamalasakit. Salamat po sa patuloy na kagalingan, kalakasan ng katawan. Salamat po sa mga pagsubok na nararanasan namin. We give glory to your name, O God. May your name lifted up in this moment, O Lord. We ask the Holy Spirit to guide us, give us wisdom. Thank you, Lord, for everything. Thank you po sa mga maging sa message mo na dadaling po ngayong umaga. Pagpalain niyo po. Maging po yung aming platform na ginagamit, Panginoon. Salamat po sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Excuse me po. Sige po. Ako rin, nagpapasalamat ako sa Diyos. Bagamat yung siguro December 30, 31 hanggang 1, medyo yun yung kasagsagan na medyo masakit ang ulo, nahihirapang kumilos, masakit ang katawan. Pero ngayon, mas mainam naman din ang kalagayan ko kumpara bago magtapos ang taon. At salamat sa Panginoon. Ngayon po ay nasa ikalawang linggo tayo ng taong 2022 ng January. At salamat at merong Google Meet na pinapayagan pa rin tayong makagamit po. Sige po. Ang ating pong tema ay Diyos na manlilika. So part 1 lang po muna ito. Hanggang 23 lamang po ito, hindi po 26. So next week tutuloy natin yung part 2. Ito po hanggang chapter 1 verses 1 to 23. Hindi ko na siya nabago. So ito po yung ating tema, Diyos na manlilikha. Okay. Paki-inform nyo lang ako kung ako'y nawawala sa connection o nagsasalita na hindi na ninyo naririnig o baka iba na yung aking audio. Paki-inform nyo lang ako para maagapan ko yung aking gamit dito. Okay po ba sa inyo mga kapatid? Malinaw po ba? Aking Okay po, Pastor. Okay. Sige po, sa ating pong paninimula, titingnan po natin yung talatang 1 hanggang 2. Marami-raming magagandang bagay dito sa verse 1 and 2. Pero tingnan lang natin yung mga importanteng bagay tungkol dito sa verses 1 and 2 bilang ating introduction. Una, sabi po dito, nang pasimulang likain ng Diyos. In the beginning, God created. Po. Yung salitang Genesis, ang ibig sabihin po nito ay origin or beginning. So, yung salitang Genesis, yung aklat ng Genesis, ang ibig sabihin lamang po nito ay pasimula, beginning, origin, o kaya source. No? So, yung aklat ng Genesis ay isinulat ito ni Moises. At yung aklat ng Genesis ay naglalaman ng mga espiritual na katotohanan at mga pasimula ng lahat ng bagay. Ibig sabihin po, pag binasa niyo po yung Genesis, aklat ng Genesis, dito nagsimula yung paano nilikha ang tao, dito nagsimula yung marriage,
Dito nagsimula yung unang pagkakasala ng tao, yung unang pagpatay. Dito nagsimula yung pagdami ng salinlahi. Dito nagsimula yung pinakaunang gumamit ng instrumento, si Jubal, no? Sa Genesis. So, marami pang mga bagay na binabanggit na katotohanan tungkol sa pasimula ng lahat ng bagay. Ito po. So sa Genesis, kung meron tayong gustong malaman ng mga kwento, mga katotohanan, ay maganda pong basahin natin ang Genesis. Kasi po, yung Genesis, ibig sabihin nito ay origin, pinagmulan, o panimula, o kaya source, o pinanggalingan. At ito po ay sinulat ni Moises. So, nang pasimula, in the beginning, so the word Genesis means beginning, o kaya origin. Okay. Pangalawa, tingnan natin yung pangalawang katotohanan. Nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at lupa, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pansinin natin yung nang pasimula likhain ng Diyos. In the beginning, God. So, wala pa man ang langit at lupa ay meron ng Diyos. Okay? Ulitin ko po. Before the heavens and the earth were created by the Lord, by God, God is always there. Existing na po siya. Mayroon na pong Diyos. Okay? Wala pang bundok, wala pang dagat, wala pang tao, wala pang langit at lupa, ay mayroon ng Diyos. Okay? Pangalawa, ang Diyos ay hindi nilikha, kundi siya ang manlilikha. Pakatanda natin. Pastor, kung walang langit at lupa, wala pang lahat ng bagay. Saan nanggaling ang Diyos? Sinong lumikha sa Diyos? Hindi po nilikha ang Diyos, wala pong lumikha ang Diyos. Ang Diyos ay nabubuhay na, ibig sabihin ang Diyos ay eternal. Ibig sabihin, ang Diyos ay walang hanggan. Paano nagkaroon ng Diyos? Ito po yung hiwaga ng pagiging Diyos ng Diyos, no? Meron Diyos, wala pang langit at lupa, wala pang tao, wala pang lahat ng bagay. Meron ng Diyos. Kasi ang Diyos ay Diyos na walang hanggan. Hindi siya nilikha. Yung God na kinikilala natin sa Biblia ay hindi created God, no? Hindi siya Diyos na nilikha sa kamay o sa pamagitan ng kamay ng tao. Kundi ang Diyos, siya ay creator of everything. At ang Diyos ay eternal God. Okay? Siya ay walang hanggang Diyos. Ang isang cross-reference dito ay yung Awit 90 verse 1 and 2. Pero hindi na natin babasahin. So sinasabi lang dito, nang pasimulan likhain ng Diyos ang langit at lupa, in the beginning, God created the heavens. God, meron ng Diyos. Okay? Meron ng Diyos na okay, nagbabadya yung aking okay. Okay, Hello. Okay na po ba uli ako? Narinig po, Pas. Okay, nawala ako. So, ganun po. Sige po. So, ito yung characteristic o yung attribute meron si God. Okay, wala pang langit at lupa ay meron ng Diyos. Kung paano man nagkaroon ng Diyos, hindi natin pwedeng i-explain yun. Unexplainable yun. Basta tanggapin natin ng may pananampalataya na wala pang langit at lupa, wala pang may buhay, ay meron ng Diyos. Kasi ang Diyos ay eternal and God is the creator of everything. Okay. Okay. Pangalawa,
Pas, nawala po yung presentation mo. Nawawala po ako sa connection at sana makabalik ako. Anyway, kung naririnig ninyo ako kahit Nawala yung connection ni Pastor. Antay-antayin lang natin konti yung kanyang pagbabalik. Nakita kita siya. So, ilang announcement sa ating gawin yung ating gathering tayo sa darating na linggo kung pwede na tayong babase pa rin tayo doon sa pagkakasunduan ng council. Tapos naalala niyo po, nag-survey po tayo nursery ay doon gaganapin. Ayun po ay dahil yung ako magkaroon ng harap. Kasi sayang naman yung So, i-update na lang po kayo. Pero yung mga nakapagtala na ron, mamaya ipo-forward ko rito sa chat box. Nasa 15 na yung nag-register doon. Tuloy pa rin po yon, pero March nga, hindi na tuloy itong January. Para na rin sa safety natin. Yan, nandiyan na si Pastor, bumalik na. Sige po, Pas. Naka-mute ka po yata, Pas. okay. Itong medyo talagang mahirap. Talagang sige po, tuloy-tuloy lang po tayo. Dito na ako sa verse 1 uli. God created the heavens. Yung dito po sa Biblia, sa wikang Tagalog, ang ginamit lang na salita ay langit. Pero sa wikang English ay meron pong yung langit ay ito po ay plural, heavens po ito. In the beginning, God created the heavens and the earth. At meron pong tatlong uri ng langit. Una, yung heaven number 1, sa wikang English ay tinatawag itong sky, kalawakan, expanse, impapawid,
heaven, o kaya firmament. Ito po ay mga synonyms po ito ng langit. So, sky, expanse, heaven, firmament. Kalawakan, langit, impapawid. Yung heaven number 1, kung saan nakikita ang iba't ibang uri ng mga ibon na lumilipad. So, yun po yung kalawakan, yun po yung impapawid, yun po yung langit. Okay? So, pag nakakita tayo ng mga ibon, ikita natin yan, langit po, tawag, sky, kalawakan, heaven. Kung saan nakikita ang mga ulap na nagdadala ng tubig. So, langit din ang tawag kung saan nandoon yung mga ulap. No? Pagka bumuhos ang ulan, mula sa ulap, sa langit, yan, bumababa, papuntang lupa. Pangatlo, langit din ang tawag kung saan maaring makita ang mga man-made creation na lumilipad. Ano ba yung mga man-made creation? Siyempre, ito yung mga helicopter, airplane, mga other aircraft, ano po, o yung mga jet, okay? So, ito po ay heaven number 1. At ang ginamit na word sa Biblia, iba-ibang version, pwedeng sky, pwedeng expanse, pwedeng heaven, pwedeng firmament. So, kalawakan, langit, impapawid. Pangalawang heaven ay sky din ang tawag. Sky, expanse, heaven, firmament. Pero, ito naman, yung langit na ito, o yung kalawakan nito, kung saan naroon ang sun, moon, and stars. At yung iba pang mga celestial body or related to astronomy. Okay? So, siyempre, meron pa bang ibong nakakalipad sa pinakamataas na sa mataas na bahagi ng langit kung saan nandoon yung stars, kung saan nandoon yung Na nalaglag uli si Pastor yung internet connection. Ito. So, mamaya po, after ng service, may meeting po tayong mga council. Seal. Pag-usapan po natin yung ating anniversary na parating. sige. Yan, bumalik na ulit si Pastor. Ito pa. Sige po, pag pumanin po talaga yung may problema sa connection. Sige po, papatuloy lang din po ako at
Hirap yung internet. Tatay, abos na. Po, pasensya na po talaga. Medyo hirap ang signal. Narinig niyo po uli ako. Opo, Pas. Narinig po. Okay lang po. Sige po. So, please pray for me. Ito po yung uri ng langit, Heaven 1, kung saan nandun yung lumilipad ang mga ibon, nandun ang ulap, Heaven 2. Ang tawag din po sa Heaven 2 ay sky din, expanse, heaven or firmament, kung saan nandun yung araw, buwan at mga between, at siyempre po kasama pa po ng iba pang mga planeta na related sa astronomy. At siyempre yung heaven 3, ito po yung napakagandang lugar o tirahan ng ating Diyos. Tingnan po natin yung kondisyon ng sangkalupaan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Tingnan po natin yung kondisyon ng daigdig. Sabi dito, yung daigdig ay formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. Yung kalagayan po ng lupa ay wala pang anumang bagay ang may buhay o nabubuhay. Ang mundo ay wala pang hugis o anyo. Ibig sabihin ay wala pang mga puno. So nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, yung daigdig ay wala pang nabubuhay na anumang bagay. Wala pang mga hugis o anyo na may tuturing, walang kabundukan. Sabi dito, formless and empty. Tapos dilim ang bumabalot sa kalaliman ng daigdig.
po. So nababalot ng kadiliman. Isa pa pong bagay, in the beginning God created the heavens and the earth. Nababalot ng kadiliman ng daigdig, wala pang mga nilalang, wala pang nabubuhay o anumang uring buhay na nilalang. Talagang ang daigdig ay hindi pa may tuturing na planet Earth. Pero sabi dito, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. So, sa gitna ng kadiliman ng daigdig, ng sangkalupaan, wala pang buhay, nandoon yung Espiritu ng Diyos, yung tinatawag nating Holy Spirit. So, nandoon yung Spirit of God was hovering, kumikilos. Sabi sa ibang version ay umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng daigdig. Kasi po yung daigdig ay punong-puno ng katubigan. Okay? Pero wala pa pong mga isda, wala pang anumang buhay. At dilim ang bumabalot sa daigdig at yung Espiritu ng Diyos ay kumikilos. And the Spirit of God was hovering over the waters. Ibig sabihin, kasama ang Banal Espiritu sa paglikha sa lahat ng bagay ayon po sa Genesis. Tuloy po tayo. Okay. Tingnan po natin babalikan po natin yung ating tema, yung Diyos na malilika. Tingnan po natin yung first day of creation. Sabi po dito, yung first day of creation ay lumika ang Diyos ng liwanag. Mula sa wala, out of nothing, light came. No? So, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Okay? Isipin natin, yung daigdig o yung planet Earth na wala pang hugis, walang ano pang bagay na nabubuhay at dilim ang bumabalot sa kalaliman ng daigdig, ay lumika ang Diyos at sa kanyang unang paglika sa first day of creation ay liwanag. Of course, yung madilim na daigdig ay nangangailangan ng liwanag. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Ang tanong natin dito, anong klaseng liwanag? Ito ba ay liwanag ng sikat ng araw o yung sunlight? Ito ba ay liwanag ng moon o moonlight? Ito ba ay liwanag ng mga bituin o starlights? Of course, hindi po. Wala pong specific na light. Hindi po ito galing sa araw na nagpo-produce ng sikat ng araw o ng light. Hindi rin po ito liwanag ng buwan. Okay? Kundi ito'y isang liwanag na galing sa Diyos. At maring yung liwanag nito ay kumakatawan mismo sa liwanag ng Diyos. God is light. Okay? So ulitin ko po, yung first day of creation, God created light. At yung light nito ay hindi po sunlight, moonlight, or lights from the stars. So hindi po yung ganong uri ng liwanag, kundi ito po yung liwanag mismo na galing sa Diyos at nagre-represent sa liwanag ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiya ng Diyos at nang ito ay mamasdan. So makita natin dito, ang liwanag ng Diyos ay talagang ang siyang nagbigay ng liwanag sa kadiliman ng mundo nung panahon nito ayon sa verses 3 to 5. Ano ang purpose? Sabi po sa verse 4 and 5, yung light
ay ang purpose ay maliwanagan ang daigdig mula sa kadiliman. Kasi God is light. Di po ba? Ganun din po tayo. Yung buhay natin na madilim, nung makilala natin ang Diyos, si Kristo, ay nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng liwanag. Imagine natin, halimbawa, isang gabi nag-brown out. Diba, gabi. Gabi na nga, madilim na nga, kahit sabi mo may mga ilaw-ilaw tayo, at biglang nag-brown out. Yung gabi ay lalo pang didilim dahil nawalan ng kuryente. So imagine natin yung isang gabi na nga, madilim na nga, nag-brown out pa, mas lalo pang didilim ang paligid. Okay? So, imagine na natin isang gabi, isang linggong walang kuryente, puro dilim, at kung tatagal pa, napakadilim ng buhay. And we need light. People need light. At yung light na yun ay light came from the Lord. At hindi po ito liwanag ng araw lamang, kundi liwanag ng Diyos sapagkat ang Diyos ay liwanag. God is light, no? Ang Diyos, siya talaga ang pinagmumulan ng liwanag. So ang purpose ay para maliwanagan ang sangkatawan. Yan po yung first day of creation. God created light. Let there be light. At sabi po dito, yung light ay tinawag na araw at gabi. Or yung light ay tinawag na day. No? Sabi po dito sa verse, tapos ang isa pang purpose, yung light na tinawag na day ay nagkaroon pa ng distinction. Okay? Sabi po dito sa verse, talatang 3, ganito pong pagkasabi, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay tinawag naman na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang araw. Ang umaga, yun ang unang araw. So yung araw, yun ang day. At yung gabi, yun ang night. So, para ma-distinguish lang na yung 24 hours, yun yung cycle, okay, from sunrise to sunset, yun po yung day 1. Yun po yung 24 hours. So, yung araw na meron tayo ngayon, yung normal na araw ngayon, ay tawag natin dito ay day. At yung gabi na nararanasan natin, ang tawag natin doon ay night. Yun yung from sunrise to sunset, no? Ito yung whole cycle ng buong isang araw, yung 24 hours. At doon sa loob ng 24 oras ay merong liwanag na nilikha ang Diyos. At ang purpose para ma-distinguish yung day and night, which is na ito ay kasama sa nilikha ng Diyos. Nag-get po ba natin? Naintindihan po ba natin mga kapatid? No? So God created light, pero yung light na yun ay merong distinguish ng day and night para ma-determine ng tao na sa loob ng 24 oras ay sumisikat ang araw at lulubog, meron day and night. Pero yun po yung the whole day o 24 hours na yung normal na computation natin sa isang araw o sa one day. Pero God created light. Okay? Pangalawa, yung second day of creation, ito po yung sky, heaven, expanse, and permanent. Ito po yung binabanggit ko kanina, yung heaven number 1, yung kalawakan, yung langit. Sinabi ng Diyos at nangyari nga yung salita ng Diyos. Okay? So nagkaroon ng kalawakan, nagkaroon ng langit number 1,
kung saan sa langit number 1, sa heaven number 1, nandoon yung ulap, at later on makikita natin lumilipad na yung mga ibon at nakakakita na tayo ng mga iba pang mga creatures na lumilipad. So, sky po ang tawag sa heaven, expand po ang tawag sa heaven, firmament po ang tawag sa heaven o langit, kalawakan. At sinabi ng Diyos, magkaroon at nangyari nga. At ano ang purpose? Sabi sa verse 7, ganito pong sabi sa verse 7, at nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. So, yung second day of creation, God created heaven. At yung heaven na yun ay yung kalawakan at langit. At ang layunin para ma-separate yung sky mula sa iba pang nilalang. Yun po yung purpose dito. Mahiwala yung langit. Okay? Kanina binanggit natin dito yung in the beginning God created the heavens and the earth. So yung langit ay wala pang forma rin. Wala pang may tuturing na mga other creatures. Pero unti-unti, ito habang pinag-aaralan natin, unti-unti, yung heaven at yung earth ay nagkakaroon na ng forma, nagkakaroon na ng itsura. At dito po, yung heaven, kung saan nandoon yung ulap na nagdadala ng tubig at nag-separate yung katubigan sa langit, ay merong tubig na nanggagaling sa ulap kung saan ay bahagi ng pagkakalikha ng Diyos sa kalawakan. Pangatlo, tingnan natin yung third day of creation. Sinabi ng Diyos at nangyari nga ito na siya ng ito'y mamasdan. Alin po yun? Ito yung kalupaan, karagatan, at lahat po ng mga halaman at puno na namumunga. Mga halaman at puno na pwedeng kainin ng mga tao at hayop, o mga halaman at puno na pwedeng gamitin sa gamot, o mga halaman at puno na pwedeng gamitin gawing kahoy, gawing pintura, mga halaman at puno na pwedeng gawing maging construction materials o whatever. Ito po, ito yung vegetation. So land, seas, and vegetation, God created this land, seas, and vegetation. Sinabi ng Diyos at nangyari nga ito na siya ng isto'y mamasdan. Ano ang purpose ng pagkakalikha sa lupa? Sabi po sa verses 11 and 12. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga laman na siya ng ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Okay? So kikita natin dito yung unti-unti nagkakaroon ng anyo, nagkakaroon ng hugis, nagkakaroon ng kulay ang daigdig. Mula sa kadiliman, mula sa kawalan ng buhay, ang daigdig ay lumitaw, ang karagatan ay lumitaw, ang mga puno't halaman ay lumitaw dahil sinabi ng Diyos at nangyari nga ang lahat ng bagay nito. At nung makita ng Diyos, siya ay nasiyahan ng ito'y mamasdan. So everything created by the Lord, there is a purpose. Ano po? So makikita natin yung napakagandang layunin sa lahat ng sanglilikha. Tuloy po tayo. Sa fourth day of creation, ito po, yung binabanggit natin kaninang heavens. In the beginning, God created the heavens and the earth.
Yung heaven number 2, ito naman kung saan nandoon na yung araw. Okay? Tandaan po natin, yung heaven number 1, pwedeng lumipad yung airplane, yung mga ibon. Pero sa heaven number 2, ay wala nang pwedeng makalapit na mga ibon o mga anumang mga man-made creation. Kasi ito yung second heaven o yung second degree ng heaven. Kung saan nandoon yung mga other planets, diba? Pluto, Saturn, Moon, stars. So yung heaven number 1, yung sky, may ulap, may eroplanong lumilipad, yung mga man-made, may ibon. Pero yung heaven number 2 ay mas mataas. Okay? Yung mga celestial body, yung mga may kinalaman sa astronomy. Okay? Pero sabi ng Biblia sa verses 14 to 19 ay doon sa heaven number 2, lumika ang Diyos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng tatanglaw, no? Yung mga great lights. Ito po yung araw. Yung araw na nagpo-produce ng light, ito po yung sunlight na binabanggit natin, no? Pero iba yung light na binabanggit natin sa day 1. Hindi yung sunlight, hindi yung moonlight, hindi yung starlight, no? Kundi lights, at lights na nagre-represent sa Diyos. God is light sa day 1. Pero sa day 4, yung light dito na binabanggit ay liwanag na dulot ng araw. Kasi nilikha ng Diyos ang malaking tanglaw. Ito yung araw, ito yung buwan, at kasama pa ng mga stars. So ito po yung fourth day of creation. Nilikha ng Diyos doon sa ikalawang bahagi ng langit kung saan makikita yung iba't ibang mga planet, iba-ibang mga celestial o yung mga heavenly bodies, and specifically sun, moon, and the stars. God created these two great lights. Okay? Ano pong purpose? Ang purpose po nito ay para ma-determine hindi lamang po yung 24 hours, kundi yung week of the days, yung mga months. Kaya meron po tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, January, February, March to December. So nade-determine, no, yung cycle ng panahon. Okay? Yun po yung purpose kung bakit po nilikha yung buwan, bituin, at araw. Para ma-determine yung haba at ikli ng buhay ng tao, yung mga celebration natin, yung mga panahon na inihintay natin. Ito po yung purpose ayon po sa verses 14 to 16. Bilang tanda, merong mark o merong sign ng mga celebration, ng mga season, rainy season, 'di ba? Winter season. Ang dami po niyan. Lalo na po yung mga may hilig mag-aral ng astronomy, ng science, o ng mga may kinalaman sa celestial body, mas naintindihan yung ibig sabihin. Ito po, ganon kamangha at kamangha-mangha ang Diyos sa kanyang paglikha. At tamang-tama yung paglalagay niya ng langit, ng araw, ng buwan, at mga bituin, at iba pang mga uri ng planeta doon sa second heaven na binabanggit natin. Okay? Tamang-tama po yung pagkakalagay ng Diyos. Iniakma ng Diyos ang lahat ng bagay nito at meron po siyang layunin. Okay, yung fifth day of creation. Sa verse 20 to 23, sinabi ng Diyos, nilikha ng Diyos, nasiya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Dito po sa verses 21, meron pong binanggit dito, nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat. Sa wikang Ingles ay mga great whales
o sa ibang salin ay mga monster, mga sea monster, mga balyena, mga malalaking mga sea creature. At ayon po sa mga Bible scholar, kasama sa tinatawag na great monster o sea creature ay yung mga dinosaur. No? Kaya yung mga kabataan, mga bata, bukang bibig din yung dinosaur. No? Although hindi na natin nakikita yon sa panahon ngayon. Pero ayon sa mga nag-aral ng mga Biblia o ng mga nag-aral sa Biblia, yung tinatawag na great sea monster o mga sea creatures ay hindi lamang po yung mga pating, balyena, mga kung ano-ano pang mga sea monster, ay nabanggit din ng mga Bible scholar. Isa sa nabanggit ay yung mga dinosaur. Okay? Marami pang paliwanag tungkol dito, pero yun po ay komentaryo ng isang Bible scholar. Okay? At kasama sa paglalang sa mga dambuhala sa dagat. So when we say dambuhala, other version ay mga great monster, mga great whales. Okay? Tapos ay pinagpala ng Diyos yung mga ibon, pinagpala ng Diyos. Sabi dito, pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na buhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. So, may mga ibon na lumilipad din sa ibabaw ng dagat, hindi ba? May mga ibon tayo na nakikita natin na nasa tubig, lumilipad din, no? Lumalakad sa tubig, nasa tubig, kaya kumakain ng isda, ng dadagit. So lahat ng mga uri ng ibon, okay, nasa tubig, lumilipad man o nasa lupa, pinagpala ng Diyos. Ganon din po yung mga isda. Okay. So ito po yung ika-5th day of creation. At dito nagdeklara ang Diyos ng pagpapala sa mga nilalang ng Panginoon. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Ang lahat ng mga nilikang ito ay nagpapakita ng kadakilaan, kapangyarihan, at kabutihan ng Diyos. Lahat po ng mga bagay-bagay na meron dito sa mundo, nahawakan man o hindi, kasama na yung mga oxygen, anumang mga klaseng mga atmosphere, whatever na mga bagay na nilalang ng Panginoon, ito'y kadakilaan ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. Nagpapakita ng pagiging makapangyarihan ng Diyos, at ito po'y nagpapakita din ng kabutihan ng Diyos. Just imagine, lahat ng mga resources na meron tayo ngayon sa mundo, na nagagamit natin, na-cultivate na natin, na-develop na natin, ay for our own good. No? Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nilikha niya ang lahat ng bagay ay sa kanyang pagpapasya, na may layunin, na mabuti, at kapakinabang. Kaya lang, sa paglipas ng panahon, nung magkasalang tao, yung perfect created ng Diyos, dahil sa kasalanan ng tao, alam natin, ay nagdulot na rin ng kapahamakan. Bagamat ang lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay mabuti, perpekto, may layunin, at pakinabang. Ano ang maaari nating gawin upang ang Diyos ay malugod sa atin? Kasi sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos, at nangyari ito, at nasiyahan ng Diyos sa lahat ng kanyang nakita at ginawa. Dahil sa makapangyarihang salita ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay, at nang nalikha niya ang lahat ng bagay, siya ay nalugod, siya ay nasiyahan. Ano naman ang sa atin?
bilang tao, bilang Kristiyano, bilang individual. Ano ang maaari nating gawin upang ang Diyos ay malugod sa atin? Una, sa sarili natin, yung ating mga personal resources, okay? Yung ating mga paggamit ng oras, yung ating pakikipagbarkada, ating socialization, yung ating kalusugan, ating trabaho, paggamit ng social media, pagmamanage ng ating emosyon, everything about self. Ano ang maaari nating gawin upang malugod ang Diyos? Meron po tayong mga personal belongings. May mga sarili tayong gamit. Pwede bang matuwa? Pwede bang malugod ang Diyos? Pwede bang maparangalan ang Diyos kapag meron tayong hawak na pera? Pwede bang matuwa, malugod ang Diyos? Makilala ng tao ang Diyos kapag kasama natin ang barkada, kapag tayo ba'y malusog, nasa trabaho, gumagamit ng social media o nasa social media, at maging yung ating mga personal na emosyon. Paano ba pwedeng malugod at maluwalhati ang Diyos? Sa ating pamilya, anong maaari nating gawin upang ang Diyos ay malugod sa atin? Sa mga anak, pagtulong sa mga magulang, sa mga kapatid, respeto, pagmamalasakit, sa mga gawaing bahay. Ano ang pwedeng gawin ng mga anak? Anong pwedeng gawin ng mga magulang para ang Diyos ay malugod, para ang Diyos ay maluwalhati sa ating bilang tatay, bilang nanay, bilang mga kapatid, bilang mga anak? Paano tayo tutulong, magmamalasakit, magpapahalaga sa ating pamilya? Marami pong mga mag-asawang naghiwalay, maraming mga pamilyang nawawasak. Paano tayo gagamitin ng Diyos sa mga ganong uri ng ugnayan sa pamilya? Sa paligid, sa ating komunidad, sa ating kapitbahay, kamusta po ang ating patutuo? Kamusta po ang ating mga panalita? Kamusta po ang ating mga pag-uugali? Kamusta po ang ating pakikipagkapitbahay? Kamusta po ang pagbabahagi ng ating ng salita ng Diyos? So ito po, paano malulugod, paano maluluwalhati ang Diyos kapag tayo lalabas ng bahay at makikipagkapitbahay o makikipagkapwa? Kamusta ang ating mga pag-uugali at pakikitungo? Kamusta ang ating pagiging Kristiyano? Nalulugod po ba ang Diyos at natutuwa ang mga tao sa atin? Panguli, paano o ano ang maaari nating gawin upang ang Diyos ay malugod sa atin? Tayo ba ay willing na mag-handle ng mga maliliit na grupo? Pagdating ng panahon na medyo okay na ang ating panahon, tayo po ba ay willing na magbahagi ng salita ng Diyos, ng gospel? Para tayo po ba ay patuloy na dadalo sa ating mga gawain? Tayo po ba ay lumalago at isang araw ay tayo ay magiging isang leader sa ating iglesia? Kamusta po yung ating commitment? Kamusta po yung ating katapatan sa paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng church, sa iglesia, o sa mga ministry na meron tayo sa church? Ano ang maaari natin gawin upang malugod ang Diyos? Tayo pong sasagot nito, tayo pong nakakalam, hilingin natin sa Diyos na tayo maging kagamit-gamit sapagkat ibinigay na ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito at dapat nating gamitin ang mga bagay na meron tayo sa sarili, sa pamilya, sa paligid, sa iglesia o sa negosyo man para matuwa, malugod ang Diyos. Kapag pagmamasdan tayo ng Diyos, ang Diyos din ay matutuwa, malulugod sa atin.
Tayo po'y manalangin. Salamat po, aming Diyos, sa paalalang ito, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan. Nilikha mo ang lahat ng bagay. Mabuti, may layunin, kapakipakinabang. Ngunit ano naman kami? Ano ang sa amin? Paano kami gagawa upang kayo ay malugod sa amin, upang kayo ay maluwalhati sa aming mga buhay, sa aming sarili, sa pamilya, sa paligid, sa iglesia, sa hanap buhay, o saan paman. Samahan niyo kami at kami po ay pagpalain ang aming buhay, at habang kami pinagpapala, matutuwa po kayo, malulugod po kayo, at marami pong mga tao ang magsasabing ang anak ng Diyos ay tunay na pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Amen.